Isang mayamang lalaki na ginugol ang buong buhay niya na hindi magkaanak ang bumaba mula sa kanyang marangyang sasakyan sa isang maalikabok na kalsada at agad na natigilan sa tanawing nasa harapan niya. Dalawang magkaparehong batang lalaki, payat at puno ng dumi, ang tahimik na nakatayo sa harap ng isang gumuguhong kubong gawa sa ladrilyo. Si Diego, suot ang isang malinis na asul na suit, inayos ang kanyang jacket habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Yumuko siya sa mapulang lupa upang makapantay ang kanilang mga mata, habang tahimik siyang tinitigan ng mga bata. Mahigpit na hawak ni Jose ang kamay ni Alberto, kumakapit sa kanyang kambal na para bang natatakot siyang mahiwalay. Ni isa sa kanila ay hindi gumalaw. Humihinga lamang sila, pinagmamasdan ang estrangherong nakasuit, isang taong tila galing sa ibang mundo. Hinipan ng tuyong hangin ang alikabok, bumubuo ng maliliit na ipo-ipo at binalot silang tatlo sa katahimikan. Nanikip ang dibdib ni Diego at parang bumigat ang kanyang mga binti. Dumating siya upang pirmahan ang isang kasunduan sa pagbili ng lupa, ngunit may isang hindi inaasahan, isang mas mahalagang bagay ang nagsisimulang mangyari. Bahagyang pumapagaspas ang punit-punit na damit ng mga bata sa hangin. Naramdaman ni Diego ang bigat sa kanyang lalamunan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Hindi ito bahagi ng plano, hindi niya inaasahang may mararamdaman siya. "Nakatira ba kayo dito?" tanong niya, mababa at magaspang ang boses dahil sa emosyon. Kinagat ni Alberto ang kanyang labi. Yumuko si Jose, nakatingin sa alikabok. Hindi sila gumalaw. "Nagpapakasya lang po kami dito, sir," mahina ngunit malinaw na sagot ni Jose sa katahimikan. Huminga ng malalim si Diego, inayos ang kanyang kurbata at may isang bagay sa loob niya ang tila nagbago. 40 taon niyang sinubukang maging ama. Dumaan siya sa maraming doktor. Sinubukan ang lahat ng kayang bilhin ng pera, ngunit nauwi lamang sa pagkabigo. Ngunit narito ang dalawang batang magkapareho at nag-iisa sa gitna ng kawalan. Para bang hinubog sila sa iisang molde at tila kailangan nila ng isang tao tulad ng pangangailangan ni Diego sa kanila. Habang lalong umiinit ang araw, tumayo si Diego at pinapagpag ang alikabok sa kanyang mamahaling pantalon. Magkadikit pa rin ang kambal, hindi inaalis ang tingin sa kanya. May isang boses na tumawag mula sa malayo, ngunit wala sa kanila ang lumingon. Inabot ni Diego ang kanyang pitaka, huminto at dahan-dahang ibinalik ito sa bulsa. Hindi pera ang kailangan ng mga batang ito. Kailangan nila ng ibang bagay, isang bagay na hindi pa niya naibibigay kahit kanino, kahit sa sarili niya. "Ano ang mga pangalan ninyo?" tanong niya muli, mas matatag ang boses. "Ako si Jose at siya rin si Jose," sabi ng batang nasa kaliwa, itinuro ang kanyang kapatid. "Kambal kami, alam naman yun ng lahat." Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, ngumiti si Diego, hindi isang formal na ngiti, kundi isang ngiting galing sa kaibuturan. Umabot ito hanggang sa kanyang mga mata. "Ako si Diego," mahina niyang sabi, "at pakiramdam ko nandito ako para sa isang napaka-espesyal na dahilan." Nabitin ang mga salita sa hangin na parang sagrado, habang patuloy na umiikot ang pulang alikabok sa paligid nila. Mas hinigpitan ni Jose ang hawak sa kamay ni Jose. Hindi pa nila lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit nararamdaman nilang maaaring baguhin ng sandaling ito ang lahat. At hindi nila alam kung dapat ba silang magtiwala o maghanda sa panibagong pagkabigo. Napansin ni Diego ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Huminga siya ng dahan-dahan, alam niyang bawat salitang sasabihin niya ngayon ay maaaring humubog sa kanilang kinabukasan. "Huwag muna kayong magsalita ngayon," marahan niyang sabi. "Gusto ko lang malaman ninyo na hindi ako napadpad dito ng nagkataon. Kung papayagan ninyo, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo."
Binitiwan ni Jose ang kamay ng kanyang kapatid at bahagyang lumapit, nakatitig kay Diego. "May pamilya ka ba?" Tanong niya, isang dalisay at tapat na tanong na tanging bata lang ang makapagtatanong. Tumama iyon kay Diego ng matindi, parang muling binuksan ang matagal ng sugat. "Meron," sagot niya, nanginginig ang boses, "pero namatay ang asawa ko 2 taon na ang nakalipas. Matagal naming sinubukang magkaanak, pero hindi nangyari." Nagkunot noo si Jose. "Kaya ba malungkot ang tingin mo nang makita mo kami?" Dahan-dahang tumango si Diego. "Oh, pero hindi lang lungkot, parang may natagpuan akong bagay na hindi ko alam na kulang pala sa akin." Sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng papalapit na makina, kaya napalingon sila sa kalsada. Isang lumang motorsiklo ang lumitaw, nagbubuga ng alikabok. Isang payat na lalaking sunog sa araw at nakasuot ng lumang damit panggawa ang bumagal nang makita ang mamahaling kotse. Huminto siya ilang metro ang layo at bumaba, maingat ang kilos. Mukha siyang nasa 40 taon, pagod ang mukha at magaspang ang mga kamay. Lumapit siya, salit-salitang tinitingnan ang mga bata at si Diego. "Magandang hapon," sabi niya habang tinatanggal ang kupas na sombrero. "Tony ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako malapit dito. Kayo ba ang mga bata mula sa maliit na kubo?" Tumango ng bahagya si Jose, nananatiling malapit kay Diego. "At kayo naman po, sir?" tanong ni Tony, tinitigan ng estrangherong nakasweet. "Ako si Diego," sagot niya. "Nandito ako para mag-explore ng mga oportunidad sa lupa." Kinamot ni Tony ang kanyang balbas at napabuntong hininga. "Kung ganon, malamang hindi mo pa alam ang tungkol sa dalawang ito, ano?" Nakunot no si Diego. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tiningnan ni Tony ang mga bata na may halong lungkot at malasakit. Mag-isa na sila ng mahigit 1 taon. Ang nanay nila si Dolores umalis isang araw at sinabing babalik. Pero hindi na siya bumalik. Ang tatay nila namatay nung maliliit pa sila. Nabubuhay sila sa sarili nila, humihingi ng pagkain sa kapitbahay, natutulog kung saan makakaya. Namutla si Diego. "Mag-isa sila? Talagang wala nang iba?" "Oo," kumpirma ni Tony. "Tinutulungan namin ng asawa ko kapag kaya. Nagbibigay ng pagkain, pinapatulog kapag sobrang lamig. Pero 5 ang anak namin at mahirap ang buhay dito para sa lahat." Ibinaling ni Alberto ang ulo sa hiya, ayaw niyang ilantad ang kanilang sakit. Ngunit tumindig si Jose na may tahimik na dignidad. "Hindi po kami istorbo," mariin niyang sabi. "Tumutulong kami, nagtatrabaho, hindi kami namamalimos." Ngumiti si Tony ng mainit. "Alam ko anak, mabubuti kayong bata, pero hindi dapat ganito ang buhay ng mga bata. Hindi kung walang tunay na nagmamalasakit." Tiningnan ni Diego ang kambal at nakaramdam ng kirot sa puso. Ang ideya na mag-isa nilang hinaharap ang buhay, natutulog sa sira-sirang kubo, umaasa sa awa at tira-tira, hindi niya ito matanggap. "Mr. Tony," sabi ni Diego, naninikip ang boses, "kilala mo ba sila ng mabuti?" "Kilala ko sila mula pagkasilang. Nandito ako nang mamatay ang tatay nila. Nakita ko ang pag-alis ng nanay nila. Mabubuti silang bata, pero kailangan nila ng isang tao. Talagang kailangan." Dahan-dahang tumango si Diego, may desisyong nabubuo sa isip niya. "Handa ka bang patunayan na ulila sila, na wala na silang ibang pamilya?" Nagtaas ng kilay si Tony. "Oo naman, pero bakit?" "Dahil gusto kong tumulong, hindi bilang limos, hindi dahil naaawa ako. Pakiramdam ko, ito ang dapat kong gawin." Pinagmasdan siya ni Tony ng mabuti. "Seryoso ka ba?" "Hindi pa ako naging ganito kaseryoso." Dahan-dahang tumango si Tony. "Kung ganon, pagpalain ka nawa ng Diyos. Karapat-dapat silang magkaroon ng pagkakataon." Tumalikod siya upang umalis, ngunit huminto sa tabi ng motorsiklo. "Kung kailangan mo ng kahit ano, magpadala ka lang ng balita. Kilala ko ng lahat dito. Si Tony, mula sa bukid ni Mr. Mauricio." Habang papalayo ang tunog ng motorsiklo, bumaling si Diego sa mga bata.
Tinitigan siya nila ng malaki ang mga mata, puno ng pag-aalinlangan. May takot, pero may munting pag-asa rin. Alam nilang may malaking bagay na nangyari. Maipapakita ba ninyo sa akin kung saan kayo nakatira? Marahan niyang tanong. Gusto kong mas maintindihan. Nagtinginan ng kambal, isang tahimik na usapan na tanging kambal lang ang nakakaunawa. Pagkatapos ay tumango si Jose. Sige po, pero huwag niyo pong pansinin ang kalat. Ginagawa lang namin ang makakaya namin. Naglakad sila ng maikling distansya patungo sa maliit na istrukturang ladrilyo. Sa malapitan, mas mukhang marupok ang kubo. May butas ang bubong, gumuho na ang mga pader. Baluktot ang pinto, halos nakakapit na lamang sa isang kinakalawang na bisagra. Wala nang salamin ang mga bintana, puro butas na lamang na tinatakpan ng mga bata tuwing gabi gamit ang magkakaibang piraso ng plywood. Sumunod si Diego sa loob, hirap ang mga mata niyang masanay sa madilim na paligid. Ang nakita niya ay mas malala kaysa sa inaasahan niya. Isang maliit na espasyo lamang ang nagsisilbing lahat ng silid tulugan, kusina at sala sa iisang lugar. Ang sahig ay lupa lamang, hindi pantay, maalikabok at basag-basag. Sa isang sulok may lumang kutso na marumi at lumubog na, direktang nakalatag sa lupa. Isang manipis na kumot na maraming tagpi ang nakalatag sa ibabaw. Doon malinaw na natutulog ang kambal, magkayakap upang magpainit kapag dumating ang lamig. Sa kabilang bahagi ng silid, may maliit na kalan na puno ng kalawang. 2 apoy lamang ang burner, nakakabit sa dentadong tangke. Ilang baluktot na kalderong aluminyo ang maayos na nakasalansan sa ibabaw ng kahoy, na kahon na nagsisilbi ring aparador. Dahan-dahang naglakad si Diego sa loob, bawat detalye ay parang bumibigat sa kanyang puso. Yumuko siya at binuksan ang kahong ginagamit nilang imbakan ng pagkain. Sa loob ay kalahating supot na lamang ng harina ng mais at halos ubos na garapon ng asin. Ito lang ang pagkain ninyo, tanong niya, pilit ang boses at puno ng sakit. Bahagyang nagkibit balikat si Jose. Minsan po may dinadala si Mr. Tony, sabi niya, o si Mrs. Christine po, doon sa dulo ng kalsada, dagdag niya. Pero ayaw po naming masyadong humingi. Alam namin gumawa ng lugaw na mais, nakakabusog naman kahit paano. Napapikit si Diego at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kirot sa dibdib. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nakatingin sa kanya ang mga bata. Pinagmamasdan ang kanyang mukha, sinusubukang basahin ang kanyang reaksyon. Natutulog kayo sa kutsyon na iyon? Tanong niya. Magkadikit po kami, paliwanag ni Jose. Kapag malamig, nagyayakap kami para uminit, nakakatulong po. Ang paraan ng pagsasabi niya parang normal lang, ang mas lalong nagpabigat sa dibdib ni Diego. Walang batang dapat mapilitang kumapit sa kapatid para lamang mabuhay sa gabi. At kapag umuulan, tanong ni Diego, tinitingnan ang mga bitak at siwang sa bubong. Naglalagay po kami ng balde para saluhin ang tubig, simpleng sagot ni Jose. Kapag sobrang lala, pumupunta kami kina Mr. Tony, pero kapag wala na talagang ibang paraan. Lumapit si Diego sa walang laman na bintana at tumingin sa labas. Wala kundi tuyong lupa, basag-basag at tigang. Mga damong tumubo ng walang nag-aalaga, ilang punong baluktot at sunog sa araw. Lampas sa daanan, wala nang iba, walang bahay, walang gusali. Parang nasa dulo sila ng mundo at 2 bata ang pilit na nabubuhay dito mag-isa. Namimiss din niyo ba ang nanay ninyo? Marahan niyang tanong, halos natatakot sa sagot. Nanigas ang panga ni Jose. Noong una po, oo, umiyak kami ng marami, hinintay namin siyang bumalik, araw-araw, pero kalaunan naintindihan namin. Hinding-hindi na siya babalik. Pagtatapos ni Jose, may lungkot na masyadong matanda para sa kanyang murang muka. Tinigil na namin ang paghihintay, mas hindi na masakit. Parang kutsilyong tumusok sa puso ni Diego ang mga salitang yon.
209 na taong gulang na bata ang natutong bantayan ng kanilang puso laban sa pagkabigo. Natutong mabuhay sa pag-abandona sa kanila sa pamamagitan ng hindi na pag-asang may babalik. Muling lumuhod si Diego upang makapantay ang kanilang mga mata. Gusto kong maintindihan ninyo ito, marahan niyang sabi. Kapag nangako ako, tutuparin ko. Hindi ako tulad ng iba na dumadaan lang sa buhay ninyo at umaalis. Sumikip ang mga mata ni Jose, puno ng pag-iingat dahil sa karanasan. Lahat po sinasabi iyon, tapos umaalis din at mag-isa na naman kami. Dahan-dahang tumango si Diego. Tama ka. Karapat-dapat lang na maging maingat kayo. Kailangan kong patunayan na iba ako at gagawin ko. Tumayo siya at lumabas patungo sa kanyang sasakyan. Nang bumalik siya, may dala siyang thermal bag na inihanda niya para sa biyahe. Sa loob ay may mga sandwich, cookies, prutas at juice. Inilagay niya ang mga ito sa ibabaw ng kahon na nagsisilbing mesa nila. Siguro gutom na kayo. Kumain kayo kahit ano ang gusto ninyo. Lumaki ang mga mata ng kambal. Napakaraming pagkain, sabay-sabay, parang napakaganda para maging totoo. Dahan-dahan silang lumapit, parang mawawala ito kung masyado silang mabilis. Kinuha ni Jose ang sandwich na parang kayamanang mahalaga. Maingat siyang kumagat, saka ipinikit ang mga mata habang nilalasap. Kinuha naman ni Jose ang mansanas, tiningnan muna bago tikman. Matamis, sabi niya na may pagtataka. Ang tagal na mula nang huli kaming nakakain ng prutas. Pinanood sila ni Diego habang kumakain. Tahimik ang kanilang gutom, kontrolado, magalang, pero matindi. Ngumuya sila ng dahan-dahan, hinahati ang lahat. Palaging inuuna ang pagbibigay sa isa't isa bago kainin ang sarili nilang bahagi. Kahit sa pinakamalalim na kahirapan, nanatili ang kanilang kabaitan at ang kanilang samahan. Lagi ba kayong naghahati? Tanong ni Diego. Palagi po, sagot ni Jose habang puno ang bibig. Kapag kumain ng isa, kakain din ng isa. Kapag gutom ang isa, gutom din kami pareho. Ganyan na po kami palagi. Habang kumakain sila, mas napansin ni Diego ang paligid. May mga palatandaan ng pag-aalaga. Malinis ang mga kaldero, inayos ang kutsyon, winalis ang sahig. Ginagawa nila ang lahat upang maging maayos ang tahanan kahit napakaliit ng meron sila. Sa madilim na sulok may napansin si Diego, isang kahon ng sapatos na nakatali ng tali. Ano ang laman ng kahong iyon? Tanong niya interesado. Huminto si Jose at tumingin doon. Mga importanteng bagay po namin, mahina niyang sabi. Pwede niyo pong tingnan kung gusto ninyo. Maingat na kinuha ni Diego ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay may mga kupas na litrato, sirang laruan na kotse, makikinis na batong may kulay, at lumang notebook sa paaralan na nanilaw na ang mga pahina. Kinuha niya ang isang litrato, isang batang babae na nakangiti, hawak ang 2 sanggol sa kanyang mga bisig. Yan ba ang nanay ninyo? Tanong niya. Lumapit si Alberto. Opo, yan lang po ang litrato namin sa kanya. Kinuha noong ipinanganak kami. Hinawakan ni Diego ang larawan ng maingat, sinusubukang isipin ang kwento sa likod ng pagkawala niya. Naaalala ninyo ba siya? Bahagyang tumango si Jose. Kaunti po. Kumakanta siya para sa amin. Gumagawa siya ng lugaw kapag may gatas. Hindi ko na po masyadong maalala, amin ni Jose. Ang naaalala ko lang, ang amoy ng buhok niya. Dahan-dahang ibinalik ni Diego ang larawan. Ang kahong iyon, ang tanging kasaysayan nila, lahat ng natitirang pagmamahal at pagkawala. Binuksan niya ang notebook. Sa loob ay may mga problemang matematika, maliliit na sanaysay at makukulay na doodle. Mabubuti kayong estudyante, sabi niya humanga. Gusto po namin ng school, sagot ni Jose, may halong pananabik. Sabi ng teacher namin matalino daw kami. Bakit kayo tumigil? Yumuko si Jose. Malayo po ang paaralan, hindi namin palaging kayang lakarin.
At wala pong matanda na pipirma sa mga papel o kakausap sa mga guro. Isinara ni Diego ang notebook at ibinalik ito sa kahon. Paano kung ako ang maging matandang yon? Marahan niyang tanong. Paano kung tulungan ko kayong makabalik sa paaralan? Siguruhin na may pagkain kayo, damit, lahat. Naging tahimik ang silid, nagtinginan ng kambal, nag-uusap ng walang salita. Pagkatapos ay nagsalita si Jose. Ibig mong sabihin, aalisin mo kami dito? Ibig kong sabihin, bibigyan ko kayo ng totoong tahanan, isang pamilya, isang mainit na kama, masasarap na pagkain, paaralan na mapapasukan ninyo araw-araw. Gusto kong maging ama na hindi ninyo kailanman nagkaroon, marahang sabi ni Diego. Lumapit si Jose na puno ng luha ang kanyang mga mata. Talaga po bang gagawin ninyo iyon? Pabulong niyang tanong. Totoo po bang magiging tatay namin kayo? Muling yumuko si Diego at hinawakan ang kamay ng dalawang bata. Oo, totoo ang ibig kong sabihin. Binigyan ninyo ako ng isang bagay na hindi ko akalaing mararanasan ko, ang pagkakataong maging ama. At ngayon, gusto kong ibigay sa inyo ang kasing espesyal din, isang tunay na pamilya. Pinunasan ni Jose ang mga mata gamit ang manggas niya. Pero paano kung magsawa kayo sa amin? Paano kung masyado kaming maraming problema? Lahat ng bata nagkakamali, sagot ni Diego, may mainit ng ngiti. Bahagi iyon ng pagpapalaki at mahalaga na kayo sa akin kahit sandali pa lang tayong magkakilala. Hindi na nagsalita pa si Jose, bigla niyang niyakap si Diego ng mahigpit. Gusto ko kayong maging tatay namin, umiiyak niyang sabi. Nanatiling nakatayo si Jose sandali, nag-aalinlangan sa kadahan-dahang lumapit at nakisama sa yakap. Tinatanggap namin, pabulong niya. Pero kung iiwan ninyo kami tulad ng nanay namin, mababasag kami. Mahigpit silang niyakap ni Diego at dumaloy ang sarili niyang luha. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Pangako, hinding-hindi ako tatalikod. Nanatili silang magkayakap ng ilang mahabang minuto, tahimik, puno ng emosyon. Nang sa wakas ay kumalas sila, pinunasan ni Diego ang mukha niya at huminga ng malalim. Sige, sabi niya pinatatatag ang boses, kailangan nating ayusin ang ilang praktikal na bagay. Hindi na kayo pwedeng manatili rito. Sasama kayo sa akin, ngayon din papunta sa syudad. Tumingin si Jose sa paligid ng maliit na kubo. Biglang naalala kung gaano kaliit ang meron sila. Pero wala kaming maayos na damit, mahina niyang sabi. Huwag ninyong isipin iyon, sagot ni Diego. Bibilhan ko kayo ng bagong damit, lahat ng kailangan ninyo. Kinuha niya ang cellphone niya at nagsimulang tumawag. Una, kinausap niya ang abogado niya, ipinaliwanag ang sitwasyon at hiniling na simulan agad ang proseso ng kustodiya. Sumunod, tinawagan niya ang assistant niya at kinansela ang lahat ng appointment sa darating na 1 linggo. Isa-isa, inayos niya ang lahat ng kailangan para sa bagong buhay ng mga bata. Nakatitig lang sa kanya sina Jose at Jose, halos hindi makapaniwala, parang napakaganda para maging totoo. Bukas ng umaga, sabi ni Diego habang ibinubulsa ang telepono. Pupunta rito ang abogado ko, dala ang lahat ng dokumento. Aayusin natin ang lahat ng legal. Pagkatapos, uuwi na kayo sa akin, permanente. Tiningnan niya ang kubo sa huling pagkakataon. May gusto ba kayong dalhin? Hindi nagatubili ang kambal. Ang kinuha lang nila ay ang kahon ng sapatos na naglalaman ng kanilang mga alaala. Wala nang iba. Wala nang ibang sulit dalhin mula sa lugar na puno ng sakit. Magkasama silang naglakad papunta sa kotse. Binuksan ni Diego ang pinto sa likod at tinulungan silang makasakay. Magkadikit silang umupo, yakap ang kahon ng sapatos na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Saan tayo pupunta muna? Tanong ni Jose habang umaandar ang makina. Una, bibili tayo ng damit ninyo, tapos uuwi tayo sa bahay natin. Tumingin si Jose sa bintana habang unti-unting nawawala sa malayo ang kubo.
Hindi namin mamimiss ang lugar na yon, mahina niyang sabi. Yung pagiging mag-isa lang, mga 2 oras ang biyahe papuntang syudad. Habang nasa daan, ikinuwento ni Diego ang buhay niya, ang bahay na titirhan nila at ang mga plano niya para sa kinabukasan nila. Mabuti silang nakinig, nagtatanong at unti-unting nakikilala ang lalaking bumago ng buhay nila sa loob lang ng isang hapon. Pagdating nila sa syudad, namangha ang mga bata sa matatataas na gusali, abalang kalsada at kumikislap na mga bintana ng mga tindahan. "Dito ba tayo titira?" tanong ni Jose, nakadilat ang mga mata. "Oo, at bukas bibisita kayo sa bagong paaralan ninyo, magpapatingin sa doktor at dentista, lahat ng dapat meron ng mga bata." Huminto si Diego sa harap ng isang tindahang pambata. Bumaba sila at napatingin ng ilang staff, isang lalaking maayos, manamit na kasama ang 2 gusgusin at nakayapak na bata. Hindi pinansin ni Diego ang mga tingin. Sa loob bumili sila ng damit, sapatos, backpack, libro, laruan, lahat ng kailangan nila. "Piliin ninyo kahit ano ang gusto ninyo," sabi ni Diego. "Mga anak ko na kayo at palagi ninyong makukuha ang kailangan ninyo." Paglabas nila, ibang-iba na ang itsura ng kambal, nakasuot ng bagong malinis na damit at may yakap-yakap na mga bagong gamit. Ang destinasyon nila ay isang malaking bahay sa isang tahimik at magarang lugar. Pagdaan ng kotse sa gate at pagpasok sa driveway, natigilan si Jose sa laki ng bahay. "Sa inyo po lahat ito?" tanong niya, hindi makapaniwala. Ngumiti si Diego. "Ngayon, sa atin na. Bahay ninyo rin ito." Inilibot niya sila sa bawat silid hanggang sa taas kung saan may 2 kwarto, isa para sa bawat isa. May komportabling kama, mesa, estante ng libro at mga laruan ang bawat silid. "May sarili kayong kwarto," paliwanag ni Diego. "Pero kung mas gusto ninyong magkatabi muna, ayos lang yon." Dahan-dahang pumasok ang kambal, hinahawakan ng mga gamit na parang salamin, takot masira. Parang panaginip, pabulong ni Jose habang humiga sa kama. "Mas mabuti pa sa panaginip," sabi ni Jose, "kasi totoo." Kinagabihan, matapos ang hapunang lutong bahay, umupo silang 3 sa sala. Gusto ni Diego na mas makilala sila, ang mga interes nila, pangarap at takot. Nalaman niyang si Jose ay gustong maging veterinaryo para tulungan ang mga inabandonang hayop. Si Jose naman ay nangangarap maging artist at gumawa ng mga comic book. "Kahit ano pwede ninyong maging," sabi ni Diego sa kanila, "sisiguraduhin kong makukuha ninyo ang pinakamahusay na edukasyon para matupad ang mga pangarap na iyon." Nang oras na ng pagtulog, nag-atubili ang mga bata. "Pwede po ba kaming magkatabi ngayong gabi?" tanong ni Jose. "Hindi pa kami natutulog nang magkahiwalay." "Siyempre," mainit na sagot ni Diego, "kung ano ang magpaparamdam sa inyo ng ligtas." Pinagtabi nila ang mga kama at natulog silang magkatabi tulad ng nakasanayan nila. Si Diego naman ay nagising buong gabi, gumagawa ng mga listahan sa isip at nagbabalak. Determinado siyang ibigay sa kanyang mga anak ang buhay na matagal na nilang dapat naranasan. Kinabukasan ng umaga, dumating ng maaga ang abogado niya, dala ang isang bunton ng papeles. Magtatagal ang proseso ng pag-ampon, paliwanag niya, pero naibigay na ang pansamantalang kustudiya. Legal nang maaaring alagaan ni Diego ang mga bata habang hinihintay ang pinal na desisyon. "Naiintindihan ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito?" tanong ni Diego habang lumuluhod sa harap nila. "Ibig sabihin, legal na responsibilidad ko na kayo. Walang makakaagaw sa inyo mula sa akin." Nanginginig ang kamay ng kambal habang pumipirma sila sa mga papel. Malaki ang mga mata sa hindi pa rin makapaniwala. Nang umalis ang abogado, humarap si Diego sa kanila. Mabigat ang boses sa emosyon. "Opisyal na ngayon, mga anak ko na kayo. Jose at Jose Ramirez, dala-dala ninyo na ang apelyido ko." Tumakbo ang mga bata sa kanyang mga bisig, halos sumabog sa tuwa.
Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pag-a-adjust at paglago. Ipinatala ni Diego sila sa pinakamagandang paaralan sa lugar. Dinala sa mga doktor at sinigurong kumpleto ang lahat ng kailangan nila. Mabilis silang nasanay sa bagong rutina, sabay-sabay na almusal, klase, takdang aralin, hapunan ng pamilya at mga kwentong pampatulog. Naranasan ni Diego ang pagmamahal na matagal na niyang pinapangarap. Ang klasing pagmamahal na dumarating kapag nakikita mong lumalaki, tumatawa at ligtas ang iyong mga anak. 3 buwan nang lumipas, isang tahimik na Sabado ng hapon, naglalaro sila sa hardin nang biglang tumingala si Jose at nagtanong ng hindi inaasahan. "Tay, pinagsisisihan mo ba na nakita mo kami?" Bigla itong lumabas, pero nakita ni Diego ang pagiging marupok sa likod ng tanong. Tumigil siya, tiningnan silang dalawa at ngumiti. "Pinagsisisihan," mahina niyang sabi, "ang pagkahanap ko sa inyo ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Binigyan ninyo ako ng dahilan para mabuhay muli," sabi ni Diego, mahina ang boses sa damdamin. "Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman." Lumapit si Jose at mahigpit siyang niyakap sa baywang. "At hindi rin namin pinagsisisihan na ikaw ang pinili naming maging tatay," sagot niya. "Tinupad mo ang bawat pangako." Nagliwanag ang mukha ni Diego sa isang ngiti, puno ang puso. "At tutuparin ko ang bawat pangako habang buhay," sabi niya, "dahil kayo ang mga anak ko, ngayon at magpakailanman." Habang tumitingala siya sa malinaw na langit, naalala ni Diego kung paano nabago ang buong mundo niya sa loob lamang ng ilang oras. Noong umagang iyon, 3 buwan na ang nakalipas, umalis siya sa bahay bilang isang lalaking puno ng kawalan at bumalik bilang ama ng 2 kahanga-hangang bata. Nang gabing iyon, matapos matulog sina Jose at Jose, mag-isa si Diego sa kanyang opisina, nakatingin sa bintana patungo sa harding may banayad na ilaw. Bumalik sa isip niya ang maalikabok na kalsada, ang gumuguhong kubo at ang desisyong bumago sa kanyang buhay. Kinuha niya ang telepono at nag-dial ng numero. "Mr. Tony," sabi niya nang may sumagot, "si Diego ito. Gusto ko lang sabihin, maayos na ang mga bata, talagang maayos." Sa kabilang linya, nanginginig ang boses ni Tony. "Alam kong iba ka," sabi niya, "pagpalain kayong 3 ng Diyos." Tinapos ni Diego ang tawag na may tahimik ng ngiti. Nagkaroon siya ng pamilya, pero higit pa roon, natuklasan niya ang mas malalim na katotohanan, na ang pagmamahal ay hindi kailangang may parehong dugo para maging totoo, na ang pagiging ama ay hindi tungkol sa biolohiya, kundi tungkol sa presensya. At minsan, ang mga himala ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang kalsada. Bago matulog, tahimik siyang pumasok sa kwarto ng mga bata. Magkayakap pa rin sila tulad ng dati, ngunit ngayon ay nasa mainit na kama sa ilalim ng malalambot na kumot, ligtas at tunay na minamahal. Bumulong siya higit sa sarili kaysa sa kanila. "Salamat sa pagpili sa akin bilang tatay ninyo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang iyon." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naging maganda ang takbo ng buhay, isang ritmo na hindi kailanman inakala ni Diego na posible. Maaga na siyang gumigising para maghanda ng almusal, tumutulong sa takdang aralin, dumadalo sa mga meeting ng guro at magulang, at nag-aalaga sa mga sugat o bangungot. Bawat simpleng sandali ng pagiging ama ay pinupuno ang bahagi ng kaluluwa niyang hindi niya alam na walang laman. Umunlad sina Jose at Alberto sa bagong buhay. Lumakas sila, naging mas kumpiyansa, ngunit hindi nagtagal. May mga bagong pagsubok na dumating sa kanilang pamilya. Ang unang malaking hamon ay ang paaralan. Kahit matalino at sabik matuto ang 2 bata, ang mga taong hindi sila nakapasok sa klase ay nag-iwan ng puwang sa kanilang pag-aaral.
Kumuha si Diego ng mga tutor, iniisip na akademiko lamang ang problema, ngunit mabilis niyang napagtanto na mas malalim ito. Emosyonal ang ugat, nahihiya ang mga bata, takot silang bumagsak, takot silang baka kapag hindi sila perpekto, titigil ang bagong ama nila sa pagmamahal o mas masahol, ibalik sila. Isang Martes ng hapon, nadatnan ni Diego si Alberto na tahimik na umiiyak habang nakaharap sa math homework. Hindi ko po talaga maintindihan, Tay, hikbi niya, ang bobo ko po. Umupo si Diego sa tabi niya at marahang isinara ang notebook. Hindi ka bobo, mariin ngunit mahinahong sabi niya. Hindi mo lang naranasan ang mga pagkakataong meron ang ibang bata. Pero magbabago na yon ngayon. Matututo tayo ng magkasama, walang pressure, walang takot, pagmamahal at pasensya lang. Napagtanto ni Diego na kailangan nila ng dagdag na suporta sa bahay, kaya nagpasya siyang kumuha ng housekeeper, hindi lang para maglinis, kundi isang taong may puso. Matapos makipagkita sa ilang kandidato, natagpuan niya si Isabela, isang babaeng nasa maagang 30, magaspang ang kamay, matatag ang tindig at mabait ang mga mata. Wala siyang mamahaling diploma, ngunit pinalaki niya ang 3 nakababatang kapatid matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Habang ini-interview siya, sumisilip sina Jose at Alberto sa pintuan. Nahuli ni Isabela ang tingin nila, ngumiti at kumindat ng bahagya imbes na pagalitan sila. Ang maliit na kilos na yon ang nagpatibay sa lugar niya sa kanilang tahanan. Hindi lang siya nagluluto o nag-aayos, naging sandigan siya ng mga bata. Alam niya kung kailan kailangan ni Alberto ng yakap o kung kailan may iniisip si Jose. Napansin niya ang hilig ni Alberto sa pagguhit at iminungkahi kay Diego na bilhan siya ng tamang gamit. Napansin din niyang si Jose ay madalas sumingkit kaya inayos niya ang eye exam at doon nalaman na malabo pala ang mata niya. Ang salamin ay nagbago ng lahat para sa kanya sa paaralan. Isang hapon, maagang umuwi si Diego at narinig ang tawanan mula sa pangunahing banyo. Sumilip siya sa bukas na pinto at nakita si Isabela na nakaluhod, nakataas ang manggas, tinutulungan ang mga bata na paliguan ang isang gusgusing asong gala. "Huminto ka, baka mapasok ang sabon sa mata ni Rex," tawa ni Isabela habang pumipiglas ang basang tuta. Basang-basa sina Jose at Alberto, puno ng bula ang buhok at nagliliwanag ang mukha sa tuwa. Tubig ay nasa lahat, sa sahig, sa pader, pati kay Isabela. Karaniwan magiging sakuna iyon, ngunit hinawakan ni Isabela ang gulo ng may ganda at pag-unawa. Mas pinahahalagahan ang saya ng mga bata kaysa sa pagiging malinis ng bahay. Ubo si Diego, nagulat si Isabela. "Mr. Diego, pasensya na po sa kalat. Nakita ng mga bata ang aso sa ulan at..." Itinaas ni Diego ang kamay, nakangiti. "So, mananatili ba ang aso?" Nagtinginan sina Jose at Alberto puno ng pag-asa. "Please stay!" Tiningnan ni Diego ang basang banyo, saka ang mga mukha nila. Kung papayag si Isabela na tumulong mag-alaga sa kanya, oo, pwede siyang manatili. Ang mga sumunod na buwan ay mapayapa at puno ng progreso. Gumanda ang grado ng mga bata. Bihira na ang bangungot. Lumusog at sumaya si Rex hanggang sa magkaroon siya ng sarili niyang maliit na bahay sa hardin. Naramdaman ni Diego ang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan, kapayapaan. Sa wakas, nabuo niya ang pamilyang matagal niyang pinangarap. Ngunit isang Huwebes ng umaga, muling kumatok ang realidad. May tumawag mula sa paaralan. Tensyonado ang boses ng sekretarya. "Mr. Ramirez, kailangan po ninyong pumunta rito agad. May insidente po." Nanlamig ang puso ni Diego. Pagdating niya, nakita niya sina Jose at Alberto na nakaupo sa opisina ng prinsipal. Marumi ang damit, nakayuko ang mga mata. Nakipagsuntukan sila sa recess, sabi ng prinsipal. Nasaktan nila ang 3 mas matatandang bata. Tumingin si Diego sa kanyang mga anak, naguguluhan.
Bakit ninyo ginawa iyon? Marahan niyang tanong. Tumingala si Alberto, puno ng luha ang mga mata. Inaasar po nila kami, sabi niya. Sabi nila, hindi naman daw talaga kami mga anak mo. Nakinuha mo lang kami dahil naaawa ka, parang mga asong gala. Nanikip ang puso ni Diego. Lumuhod siya sa harap nila at marahang hinaplos ang pisngi ng bawat isa. Makinig kayo sa akin. Totoo kayong mga anak ko, mariin niyang sabi. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang pamilya natin. Ang mahalaga ay ang pagmamahal natin at walang makakaagaw niyan. Sumunod na nagsalita si Jose, nanginginig ang boses, pero sabi nila hindi namin kadugo na hindi raw kami magiging tunay na pamilya. Ngumiti si Diego ng mainit at matatag. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, sabi niya. Tungkol ito sa pagpili, sa pagmamahal, sa pagiging nariyan araw-araw para sa isa't isa. Pinili ko kayo, pinili ninyo ako. Yan ang tunay na pamilya, mas totoo pa kaysa sa kahit ano sa mundo. Sumingit ang prinsipal, mas kalmado na ang boses. Dahil sa sitwasyon at sa magandang record ng inyong mga anak, warning lang muna ang ibibigay ko sa pagkakataong ito. Ang ibang mga batang sangkot sa pambubuli ay pinarusahan din. Sa biyahe pa uwi, ginamit ni Diego ang tahimik na sakay sa kotse upang kausapin ang kanyang mga anak tungkol sa nangyari. Palaging may mga taong hindi maiintindihan ang pamilya natin, mahinahon niyang sabi. May magsasabi ng masasakit na salita, pero iyon ay refleksyon ng pagkatao nila, hindi ng atin. Nakahilig si Jose sa upuan, halatang naapektuhan pa rin ang mga narinig niya sa paaralan. Masakit po kapag sinasabi nila yon. Alam ko, sagot ni Diego, normal lang na masaktan, pero huwag mong hayaan na baguhin ang opinyon ng iba kung paano mo nakikita ang sarili mo. Tumingin ng diretso si Jose sa kanyang ama. Nahihiya ka na po ba sa amin? Nagulat si Diego sa tanong. Nahihiya ulit niya, hinding-hindi kahit isang segundo. Ipinagmamalaki ko kayong maging anak ko. Kapag ikinukuwento ko ang ating istorya, ginagawa ko yon na may saya sa puso. Pagkalipas ng 2 linggo, isang tawag sa telepono ang sumira sa katahimikan. Si Mr. Tony iyon, ang mabait na lalaking unang nagkwento kay Diego tungkol sa kambal. Mr. Diego, sabi niya nang may pag-aalinlangan, kailangan kitang makausap tungkol sa seryosong bagay. Ang nanay ng mga bata, bumalik siya. Parang bumagsak ang sikmura ni Diego. Dolores, bumalik? Oo, at nagtatanong siya. Gusto niyang malaman kung nasaan ang mga anak niya. Nagpasalamat si Diego sa kaagad niyang tinawagan ng abogado niya. Kung susubukan niyang bawiin ang kustodiya, maaaring mauwi ito sa legal na laban. Paliwanag ng abogado. Biological mother pa rin siya. Kapag ipinilit niya, mapupunta ito sa korte. Halos hindi nakatulog si Diego ng gabing iyon. Hindi niya matanggap ang posibilidad na mawala ang mga bata matapos ang lahat ng nabuo nila. Kinabukasan, matapos ihatid sila sa paaralan, iniisip niya kung paano niya sasabihin sa kanila. Nang sunduin niya sila, noong hapon, dinala niya sila sa nakasanayan nilang ice cream tuwing Biyernes. Pero ngayon, seryoso ang tono niya. Mga anak, panimula niya, may kailangan akong sabihin, ang nanay ninyo nasa lugar na ulit kung saan kayo dati nakatira. Natigilan ang mga kutsara nila, nag-iba ang hangin. Gusto niya po ba kaming makita? Tanong ni Jose, maliit at nanginginig ang boses. Nagtatanong siya tungkol sa inyo, kumpirma ni Diego. Pero makinig kayo, walang magbabago. Mga anak ko kayo. Ako ang tatay ninyo at ipaglalaban ko kayo sa lahat ng kaya ko. Ibinalik ni Jose ang kutsara, puno ng sakit ang mga mata. Ayaw po naming makita siya, iniwan niya kami. Ikaw na ang tatay namin ngayon. Mabilis na tumango si Jose. Ayaw naming bumalik, dito kami kabilang kasama mo. Nanikip ang dibdib ni Diego sa emosyon. At dito nga kayo mananatili. Pero maaaring kailangan nating humarap sa isang hukom. Kailangan ninyong maging tapat.
at maging matatag. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Dolores sa mansyon. Sinalubong siya ni Diego sa pinto, mag-isa. Hindi pa pinayagang makita siya ng mga bata. Mukha siyang mas matanda kaysa sa edad niya, payat, pagod ang mga mata at may bagong damit na halatang kakabili lang. Isang minadaling pagtatangka na magmukhang maayos. Pumasok siya at tumingin sa paligid na may halong inggit at pagkailang. "So, dito na pala nakatira ang mga anak ko ngayon?" "Oo," sagot ni Diego, kalmado ngunit alerto. "Gusto kong makita sila. Bago iyon, kailangan nating mag-usap." Umupo sila sa tapat ng isa't isa sa sala. Nagsimula si Dolores sa isang nanginginig na kwento na umalis daw siya para maghanap ng trabaho sa ibang syudad, nagkasakit at hindi na nakabalik. Magulo ang kanyang salita, puno ng kontradiksyon. Tahimik na nakinig si Diego, nakikita ang kasinungalingan sa pagitan ng mga linya. "Bakit ngayon?" tanong niya. "Bakit bumalik pagkatapos ng lahat ng ito?" "Dahil mga anak ko sila," sabi niya, "may karapatan akong makita sila." Sumikip ang tingin ni Diego. "Iniwan mo ang 28 taong gulang na bata sa gumuguhong kubo. Gutom, nilalamig. Nasaan ang karapatan mo noon?" Tumingin si Dolores sa ibang direksyon. "Nahirapan ako, pero maayos na ako ngayon. Gusto ko silang ibalik." "Hindi," mariing sabi ni Diego. "Hindi mo sila gusto. Pera ang gusto mo. Nalaman mong nasa mansyon sila at nakita mo ang pagkakataon." Sandali siyang tila nahiya. "Mga anak ko pa rin sila. Ako ang nagsilang sa kanila. Wala kang karapatang pigilan ako. May legal na kustodiya ako. Inabandona mo sila at may kapalit iyon." Tumayo si Dolores, galit na galit. "Dadalhin ko ito sa korte. Sasabihin kong ninakaw mo ang mga anak ko." "Sige," sabi ni Diego habang tumatayo rin. "Maririnig ng korte ang lahat. Kung paano ka nawala, kung paano sila nabuhay mag-isa, kung paano sila naghirap." Sa sandaling iyon, may narinig na yabag sa hagdan. Narinig pala ni na Jose at Jose ang lahat. Tahimik silang bumaba at tumayo sa tabi ni Diego. Napuno ng luha ang mga mata ni Dolores. "Mga anak ko, ang laki na ninyo." Pero ni isa sa kanila ay hindi lumapit. Nakatayo sila malapit kay Diego, nakatitig sa kanya na parang estranghera. "Hindi ba ninyo yayakapin ang nanay ninyo?" tanong niya, nakabukas ang mga bisig. Humakbang si Jose sa harap ni Jose, protektibo. "Hindi ka na namin nanay, iniwan mo kami. Si Diego, ang tunay naming tatay ngayon." Lumapit si Dolores pero umatras si Jose sa likod ni Diego. "Alam kong nagkamali ako," sabi niya, "pero nanay pa rin ako." Dahan-dahang humakbang si Jose palabas, kalmado pero malamig ang boses. "Ang nanay ay yung nananatili, yung nagpapakain, yung tumutulong sa school, nag-aalaga kapag may sakit. Ginawa ni Mr. Diego ang lahat ng iyon. Ikaw hindi, iniwan mo kami." Bumagsak ang mukha ni Dolores, parang kutsilyo ang mga salita nila. "Pinaglalaban mo sila laban sa akin," akusa niya kay Diego. "Hindi," sagot niya. "Hindi ko kailangang gawin yon. Naalala nila bawat gabing hinihintay ka nila, bawat araw na gutom sila." Sinubukan ni Dolores sa huling pagkakataon. "Please mga anak, nagbago na ako. Pwede tayong maging pamilya ulit." Pero umiling si Jose, "May pamilya na kami, hindi ka bahagi nito." Tumingin si Dolores sa paligid sa huling pagkakataon, saka tumitig kay Diego. "Aalis ako, pero kung bibigyan mo ako ng pera, pang-umpisa ulit." Nadiri si Diego, pero gusto na niyang mawala siya sa buhay nila. "Magkano?" 100,000. Hindi kumurap si Diego. "Ibibigay ko, pero pipirma ka ng dokumento na isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa mga bata habang buhay. Hindi mo na sila kokontakin kailanman." Tinawag ang abogado niyang si Raul at agad naghanda ng legal na dokumento. Mabilis na pumirma si Dolores, halos hindi binasa. Kinuha niya ang tseke at tuluyan ng lumabas sa buhay nila.
magpakailanman. Pagkasara ng pinto, tumingala si Jose. Hindi na siya babalik, di ba? Hindi, sabi ni Diego habang lumuluhod sa tabi nila. Wala na siya at ngayon, legal at opisyal, mga anak ko kayo magpakailanman. Nagyakapan silang tatlo, umiiyak sa ginhawa at saya. Mula sa kusina, pinanood sila ni Isabela. Lumapit siya, nakabukas ang mga bisig at sumama sa yakap. At sa sandaling iyon sa hindi inaasahang pamilyang pinagbuklod hindi ng dugo kundi ng pagmamahal, tunay na nagsimula ang bagong kabanata, isang kabanatang itinayo sa tiwala, tapang at katapatang walang makakasira kailanman. Sa mga sumunod na linggo, natapos ang proseso ng pag-ampon ng walang komplikasyon dahil pinirmahan na ni Dolores ang pagsuko ng kanyang mga karapatan. Wala nang natitirang legal na hadlang. Bilang pagdiriwang, nag-organisa si Diego ng isang maliit na pagtitipon sa bahay. Tanging ang mga taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay ang inimbitahan. Si Mr. Tony at ang kanyang pamilya, ilang malalapit na kaibigan at ang mga guro ng mga bata. Simple ang handaan pero puno ng taos-pusong emosyon. Minarkahan nito ang opisyal na simula ng bagong kabanata, hindi lang sa papel, kundi sa puso nilang lahat. Habang nagdiriwang, inilayo ni Mr. Tony si Diego. Alam ko mula sa simula na iba ka, mahina niyang sabi. Nakita ko sa mga mata mo noong araw na yon, hindi iyon awa, pagmamahal iyon. Ngumiti si Diego, matatag ang boses. Iyon ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Nawawala ako, parang palaboy sa sariling buhay. Tapos bigla kong nakilala ang dalawang batang nangangailangan sa akin gaya ng pangangailangan ko sa kanila. Mula noon, umusad ang buhay sa natural na ritmo. Patuloy na lumaki sina Jose at Alberto, natuto at unti-unting natuklasan kung sino sila at kung ano ang nais nilang maging. Hindi tumigil si Diego sa paggising ng maaga para maghanda ng almusal, mag-check ng homework, mag-cheer sa mga laro ng soccer at pumalakpak sa bawat pagtatanghal sa paaralan. Nanatiling palagian si Isabela, higit pa sa housekeeper, higit pa sa kaibigan. Naging pangalawang ina siya ng mga bata at tahimik na kasama ni Diego. Dahan-dahang lumalim ang pagmamahal sa pagitan nila na buo sa mga simpleng sandali, paggalang sa isa't isa at paghanga ni Diego sa kung gaano kalalim ang pag-aaruga ni Isabela sa mga bata. 2 taon matapos ang nakatakdang pagtatagpo sa alikabok na kalsada, isang gabi umupo silang 4 sa may balkonahe sa ilalim ng mga bituin, tinatamasa ang katahimikan ng payapang gabi. Tumingala si Alberto at nagtanong, "Tay, sa tingin mo ba mabubuhay pa rin kami kung wala ka?" Sandaling tumigil si Diego bago sumagot, "Naniniwala akong makakahanap kayo ng paraan. Matitibay kayo pareho. Pero baka hindi ninyo naranasan ang pagkakataong maging bata lang. Mag-aral, mangarap." Dagdag ni Jose, nag-iisip, "Sa tingin ko nagkita tayo sa tamang oras. Kailangan mo ng mga anak, kailangan namin ng ama. Parang ang universo ang nagdala sa atin sa isa't isa." Tumango si Diego. "Hindi ko iniisip na nagkataon lang, naniniwala akong itinadhana." Tahimik silang sandaling umupo, napapalibutan ng mga bituin at ginhawa. Saka nagsalita si Alberto, "Salamat sa hindi pagsuko sa amin, sa pagtupad sa lahat ng ipinangako mo." Nanikip ang lalamunan ni Diego, "Hindi. Ako ang dapat magpasalamat dahil pinagkatiwalaan ninyo ako kahit napakarami ninyong dahilan para hindi." Tumayo si Jose at niyakap siya, sinundan ni Alberto at Isabela. "Mahal ka namin, Tay. At mahal ko kayo higit sa lahat," sagot niya. Mabilis lumipas ang mga taon. Naging masayang pagdiriwang ang mga kaarawan. Kumislap ang mga Pasko sa ilaw, puno ng puno at halakhak. Pero higit sa mga regalo, puno ang mga araw na iyon ng mas bihirang bagay, malalim na pasasalamat.
5 taon matapos silang magkita sa kalsadang iyon, puno ng sigla ang bahay. Graduation na nina Jose at Alberto sa high school. 17 na sila noon, matangkad na, kumpiyansa, malusog at puno ng pangarap. Inaayos ni Diego ang kurbata ni Jose sa salamin sa hallway habang sinusubukang ayusin ni Isabela ang magulong buhok ni Alberto. "Tay, ang kurbata ang pinakamasama," bulong ni Jose. "Mainit," dagdag ni Alberto. "Formal yan," tumawa si Diego. "Kailangan niyong bumagay sa okasyon." Sa auditorium ng paaralan nang tawagin ang pangalan nila at tumanggap sila ng espesyal na parangal para sa husay, sa pag-aaral at katatagan, dumaloy ang luha ni Diego. Naalala niya ang mga batang takot, puno ng alikabok, at ngayon narito sila, 2 matatalinong binatang nakatayo ng taas noo sa entablado. Lumapit si Jose sa podium para sa talumpati ng graduation. Hinahanap niya ang mga mata ni Diego sa madla at nang makita niya, ngumiti siya. Madalas sabihin ng mga tao na ang pamilya ay tungkol sa dugo. Panimula ni Jose, malinaw at matatag ang boses. Pero natutunan ko na ang pamilya ay tungkol sa mga taong dumarating, nananatili at pinipiling mahalin ka. Maswerte kami ng kapatid ko. Nakahanap kami ng ama na pinili kami kahit tinalikuran na kami ng mundo. At natagpuan namin si Isabela, isang ina sa lahat ng paraang mahalaga. Tinakpan ni Isabela ang bibig niya, umiiyak. Mahigpit na hinawakan ni Diego ang kanyang kamay. "Ang diploma na ito," sabi ni Jose, "hindi lang akin, ito ay para sa pamilyang Ramirez." Sumabog ang palakpakan, tumayo ang lahat, standing ovation, at si Diego, naramdaman niyang buo na siya, walang kayamanan, walang karera, walang tagumpay ang makapapantay sa sandaling iyon. Sa labas ng paaralan, habang naglalakad sila papunta sa kotse, sumandal si Alberto sa kanyang ama at nagtanong, "Tay, naaalala mo ba yung araw sa kalsada? Yung tinanong mo kung doon kami nakatira?" Ngumiti si Diego. "Parang kahapon lang." "Alam kong mabuti ka," sabi ni Alberto, tumitingala sa mga bituin. Takot si Jose, "Pero ako, alam ko na." Tumawa si Jose. "Sinungaling, mas nanginginig ka pa sa akin." Sabay-sabay silang tumawa, tunog na puno ng kalayaan at saya. Pagdating sa bahay, tila kumikislap ang mansyon sa buhay at init. Puno ang mga pader ng larawan at alaala. Si Rex, matanda na at mas mabagal na, sinalubong sila sa pinto. Pumasok si Isabela sa kusina para maghanda ng panggabing merienda habang umakyat ang mga bata para magpalit. Nagbuhos si Diego ng kaunting whiskey at umupo sa kanyang armchair. Tumingin siya sa paligid ng bahay na hindi niya kailanman pinlanong magkaroon, puno ng pagmamahal na hindi niya akalaing mahahanap. Naalala niya na akala niya noong araw na iyon ay bibili lang siya ng lupa, pero ang talagang natagpuan niya ay layunin. At kinabukasan, dati naniniwala siyang matatapos ang lahi niya sa kanya. Ngayon, may mga anak siyang magdadala ng pangalan niya at ng mga pinahahalagahan niya patungo sa hinaharap. Wala na ang malulungkot na gabi. Ngayon, ang tunog ng buhay niya ay halakhak, laro, kwentuhan ng mga teenager at mga pangarap na puno ng pag-asa. Bumalik si Isabela at umupo sa gilid ng upuan. Inakap niya ang baywang nito. "Masaya ka ba?" Mahina niyang tanong. "Mas higit pa sa inaasahan ko," sagot niya. "Karapat-dapat tayo rito," sabi ni Diego. "Binuilt natin ito, dahan-dahan, tapat, magkasama." Bumaba ang mga bata, suot ang pajamas at bumagsak sa sofa. "Tay, isa, movie night!" Tumayo si Diego at sumama, umupo sa gitna, ang mga anak sa magkabilang tabi at ang babaeng mahal niya sa tabi niya. Ipinatong ni Jose ang ulo sa balikat ni Diego. Iniunat ni Alberto ang mga paa sa kandungan ni Isabela. Nagsimula ang pelikula, pero halos hindi napansin ni Diego ang screen. Nasa ritmo ng paghinga ng mga anak niya, ang puso niya, sa init ng hawak ni Isabela at sa tahimik na saya ng tahanang binuo mula sa wala. Napatingin siya sa isang estante kung saan may maliit na kahon.
ang lumang kahon ng sapatos na dati nilang dala-dala. Ngayon, inayos at inalagaan na parang kayamanan. Sa loob nito, ang sakit ng nakaraan. Sa labas nito, ang ganda ng kasalukuyan. Ipinasara niya ang mga mata at bumulong ng pasasalamat sa universo para sa flat tire, sa maling liko, sa pagkakataong nagtagpo. Dahil minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa mga detour na hindi natin inaasahang dadaanan. Natapos ang pelikula at halos antok na ang mga bata. Oras na ng tulog, bulong ni Isabela. Umangal sila pero tumayo rin, nagbibiruan at nagbabatian ng good night. Pinatay ni Diego ang mga ilaw, hinayaang pumasok ang banayad na liwanag mula sa hardin. Binalot niya si Isabela sa kanyang mga bisig at tumayo silang tahimik, nilalasap ang kapayapaan. Wala nang takot, wala nang pagsisisi, isang katiyakan na lang. Haharapin nila ang kahit ano, magkasama. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lang kung sino ang may kapareho mong DNA, kundi kung sino ang hahawak ng kamay mo kapag gumuho ang mundo. At sasabay sa iyo sa tuwa kapag bumangon ka ulit. Hinalikan niya ang noo ni Isabela at bumulong ng katotohanang naging sentro ng buhay niya. Kinabukasan, tulad ng dati, si Diego ang unang nagising. Inihanda niya ang mesa, nagluto ng almusal ng may pagmamahal at pag-iingat. Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na yabag sa hagdan. Bumaba sina Jose at Alberto, naghihikab pa at umupo sa kanilang nakasanayang upuan. Sumunod si Isabela, inaayos ang buhok. Nagpalitan sila ng mainit at antok ng ngiti, yung tahimik na ngiting tanging totoong pamilya lang ang nakakaunawa. "Good morning, Dad. Morning, Mom Isa," sabay na sabi ng mga bata. Tumingin si Diego sa kanyang pamilya at sumagot, puno ng emosyon ang boses. "Magandang umaga, mga anak ko. Magandang umaga sa natitirang buhay nating magkasama. Dahil ngayon alam na natin, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangan ng iisang dugo. Kailangan lang ng mga pusong pinipili ang isa't isa araw-araw.